3 araw nang pabalik-balik sa guho si Lolo Martin. Ngunit bigo pa rin siyang mahanap ang apong si Jerome. Ano pong balita? Wala po dyan. Lahat yung nahukay namin kagabi hanggang umaga Wala siya. Okay. apat yung nakuha namin ng umaga. Pero wala pa rin. Bumaba po ba kayo? Oo. Kagabi isa, yung dalawa, Kauna na. mga las 4 ata. Yung isa yun, yung last na yan. Kami naghukay dyan. Nabalot ng katahimikan ang komunidad na ito mula nang mangyari ang aksidente. Ang dating sigla ng paggawa, napalitan ng panglaw ng mga burol. Mula dito sa kinatatayuan natin, mas madaling makita yung nangyaring pinsala nitong landslide. Mula dito sa tuktok ng bundok, yung putik dire-diretsyong bumaba dito at makita mo yung mga bahay dito, mga kampo raw ito ng mga minero. At yung concentration ng search and retrieval operations, search and rescue, doon sa pinakababa. So, nakita mo, ang dami mga nagtatrabaho doon para ma-recover yung mga natabunan. Itong mga bahay na ito, magkakaroon ka ng idea kung ano yung itsura ng mga kampo dun sa baba. Talagang nakapatong lang dito sa tabi ng bundok. Gawa sa hollow blocks, pero walang laban yan pag pinag-usapan yung lakas ng tuneto-niladang bato, putik, tubig na rumaragasa. Talagang wala kang ligtas. Tradisyon ng pagmimina sa mayamang kabundukan ng Cordillera. 1903 nang buksan ng Benguet Corporation ang kanilang mining operation sa Itogon. Natigil ito noong 1997. Mula noon, namayagpag na ang small-scale mining na pinangungunahan ng iba't ibang asosasyon ng mga minero. Makaya namin magtrabaho kahit ganong hirap. Kasi mahirap yung papasok sa loob, sir. Pero nung una, parang di ko kaya, sir. Pero tignan ko yung anak ko. Siyempre, nauna siya nagtrabaho dun. Parang sanay-sanay na siya, sir. Sa pusod ng bundok, hanap-hanap nila ang kinang ng gintong nakabaon sa bato. Pinipili namin yung mga, yung sabi nilang naba. Yun ang sinusundan namin sa loob. Kinukuha namin yung naba, ilalagay namin sa sako. Pagkatapos nung kapag maka-imbak na kami ng marami-rami, hanggang 300 sack, higit kumulang isang buwan, makakita din kami ng 7,000. Medyo malaki-laki na, sir. Papagkasya namin, sir, pamilya ko, sir. Si Lolo Martin, nagtrabaho dito noong pribado pa ang pag-aari sa minahan. Tulad ng maraming taga-Cordillera, pagmimina ang sandigan ng mga kapos para lang mabuhay. Wala nga hanap buhay. Kahit lupa lang man lang, wala kaming lupa sa amin. Marami naman akong sinubukan na trabaho. Nagtrabaho ako ng kahit anong trabaho, karpentero, o ano man dyan. Sinubukan ko lahat pero wala rin. Kapos pa rin. Yun na nga, hindi nakapag-aral yung mga anak ko . Kaya sa kabila ng panganib, hindi nila iniiwan ang lugar na ito. Yung mga tao dito, ayaw nilang tumigil dahil ito lang ang alam nilang trabaho. Walang iba. Pumunta nga sila dito dahil sa walang-wala . At dito maayos ang kita nila .
Kahit ako nung nagtrabaho ko dyan sa mina na yan, hindi ako nagugutom. Sapat ang kita ko sa araw-araw. Minsan pa nga kapag naswerte ka kahit isang oras, dalawang oras kumita ka 1,000. Ngayon, mahirap pa rin bumalik sa hirap. Dahil hanggat nung lumipat ako na naman, umalis ako dito, balik ulit sa hirap. Meron akong litrato dito ng barangay Ukab dito sa Itogon, Benguet at makikita yung mining community dito sa ating likuran. Kinuhanan ito noong 2016 at ito yung mga bunkhouses, mga kabahayan at ito yung kalsada. Makikita nyo na dito sa bandang kalsada meron ng ilang pagguho ng lupa. Although nung panahon na yon wala pang kamuang-muang yung mga tao na posible talagang bumagsak itong bahagi ng bundok. Ngayon na tinitignan ko, medyo nakakakilabot dahil alam na natin kung ano yung mangyayari. Sa La Trinidad, nahanap rin namin si Rainier Baldazan, isang backhoe operator na maswerteng nakaligtas sa hiwalay na landslide sa Luwakan, Baguio. Sa edad na 29, mas matanda lang siya ng konti kay Jerome. Saksi siya sa eksenang hindi na may lalarawan pa ng mga pumanaw sa guho. Nung umaga ng Sabado, may pumunta sa amin na sa barracks namin na humihingi ng saklolo, tulong daw para mahukay yung natabunan sa taas lang namin. Tinawag ko kay boss na gagamitin namin yung equipment. Pagbaba ko ng bako, isang step pa lang, biglang may nag-flash sa akin na malakas na tubig. Sigaw ako ng sigaw, sir. Walang nakakarinig sa akin, sir. Pinilit kong tulungan sarili ko. Tinanggal ko yung bato na nakaipit sa paa ko. Hanggang hinawakan ko lang yung ito ko. Ganon siya. Tapos naglakad na ako. Mahigit 10 sa mga kasama ni Rainier na tumugon sa saklolo, hindi nakaligtas. Wala naman akong pinagsisisihan. Parang mas okay pa na nangyari sa akin to, sir, na ganito ako ngayon, sir. Kaysa naman dumating sila na tinanggihan ko yung pwede kong itulong, sir. Sa Itogon, dumating na ang balitang pinakahihintay at pinakaiiwasan nila Tatay Jeronimo. Ano po ang maghihintay po muna tayo dito? Ano po ba ang balita? Andiyan na. Dumating na po yung anak ko. Matapos ang halos 1 linggo ng paghihintay, nahanap na sa guho si Jerome, ang unang apo ni Lolo Martin at panganay ni Tatay Jeronimo. Saan daw siya nakita? Doon sa pinagkunanan natin nung una. Doon din mismo. Oo, sa banda rito. Tama pala ang kutob ni Lolo Martin sa kinaroroonan ng apo. Kagabi, may balita na may isa pa doon sa loob. Sabi ko, sana siya na yun. Nung umaga, tapos kung nagkape, bumaba ako kaagad. Nung pagdating ko sa baba, binuksan ko kaagad, siya na. May ginhawa ba dun sa
nakita yung anak mo o hindi na Meron naman mabawasan? po kasi nakita ko na siya. Nakita ko na siya. Para kay Lolo Martin, katuparan ito ng ginawang pangako nang una siyang dumating dito. Hanggang makita ko, kahit mabulok, basta makita ko lang. Kunin ko yan. Kahit buto pa, kunin ko yun. Sinubukang paghandaan ni Tatay Jeronimo ang sandaling ito. Ngunit hindi niya kinaya. Dahil sadyang labag sa batas ng kalikasan, na maunang pumanaw ang anak sa kanyang magulang. Habang isinasagawa ang search and retrieval operation sa Itogon, Benguet, isa pang landslide ang tumama sa malaking quarry site sa Naga, Cebu. Higit 50 ang patay at nadaragdagan pa. Yung na-rescue mo na isa, doon mo ba nakakita doon sa site? Para sa mga naiwan at nakaligtas, kailangan magpatuloy ng buhay. Sa akin, sir, di naman talaga ako bayani, sir. Yung palitan yung mga tao na naghawak sa akin, sir. Yung, di rin sila sumuko para lang matakbo ako dito sa... matakbo ako sa ospital, sir. Ang focus ko ngayon, makarecover. Sa ngayon yung nasa isip ko, sir, magpasalamat dun sa mga taong tumulong. As bigyan sana yung mga ibang nawalan ng pag-asa. Salita. Parang sabihin, para lang masabi sa kanila na be strong. Pag kahit ganun yung nangyari, kapit pa rin sila. Hindi sila mawawalan ng pag-asa, sir. Sarap na pakiramdam. Okay. Nag-yellowish na yung mga ano po. Hindi na nainitan. Anumang yaman ang ipinagkakaloob ng mga kabundukan, tila merong kabayaran. Buhay ang katapat nito para sa mga pobre nating kababayan. Tumutulong po ba kayo sa pag-ano? Hukay? Babangon at babangon sila mula sa panibagong kalamidad. Pero hanggang saan natin dapat ipagdiwang ang kanilang katatagan kung wala itong kakambal na pagbabago? Pantay na oportunidad lang naman ang kailangan. Upang dumating ang araw
na wala nang kailangang sumugal para lang hukayin ng sarili sa putik ng kahirapan. Mula dito sa Itogon, Benguet. Ako si Atom Araulio Opo, Jimmy na po ngayon. at ito ang Eyewitness.